January 12, 2020 nang naranasan namin ang pinakamadilim na bangungot ng aming bayan at ito ay ang pagputok ng Bulkan Taal. Dito ang masayang bayan ng Agoncillo ay nabago at nagmistulang ghost town kung saan binalot kami ng abo na animoy walang kahit anong kulay kang makikita kundi abo lahat. Halos lahat po ng tao, lahat po mga takot, nag-iiyakan, nagkakabulbul na dahil nga po sa pagkuha ng kanilang mga gamit. Wala nga po ko nadalang gamit kundi yung suot ko lamang po nung malis. Bahay ko po, ilang taon ko po yung pinag-ipunan para po may pagawa. Bago biglang isang iglap lang, masisira po ng bulkan. Marami pong kabahayan ang nasira. Sa amin pong data ay umabot po sa 3,500 na kabahayan ang partially damaged at 2,500 naman po ang totally damaged. Halos lahat po na public infrastructure katulad ng municipal hall, palengke, rural health unit, mga eskwelahan, tulay po namin, halos nasira po ito lahat. Ang kalsada po namin nagkabitak-bitak. Marami pong halaman, pananim ng amin ng mga magsasakang kababayan ang napinsala. Ang fish cage industry po, marami nang namatay. Akala namin mga taga-Agoncillo ay wala na kaming pag-asa. Isang mainit at dumadagundong na magandang araw, mga kabarangay, matatagpuan sa Pacific Ring of Fire, kinakaharap ng Pilipinas ang banta ng pagsiklab ng 24 na aktibong bulkan, luntian at kaaya-aya kapag payapa, pero mapanganib at mapanira kapag ang galit ni bulkan ay sumabog at kumawala. Ang isa sa mga best natural attractions ng Tagaytay at ng ilang bayan ng Batangas ay ang Taal Volcano. Ito ay payapa mula 1977. Pero after 43 years at noong January 2020, nagpakawala ito ng apoy, abo at lava na naging mitsa ng pagkamatay ng 39 na kababayan natin. Sa episode na ito ng Alerto, alamin natin kung anong paghahanda ang pwedeng gawin ng barangay para mapababa ang peligro at pinsala na dulot ng volcanic eruptions. Huwag kayong bibitiw. Sama-sama tayong matuto. Dahil ang komunidad na ligtas ay alerto! Ang paghahanda ay trabaho ng bawat sektor ng lipunan at ng pamilya. Alamin kung ano ang gagawin sa panahon ng emergencies, sakuna o kalamidad. Handa na ba kayong maging alerto? Tectonically active yung Philippines. We have 24 active volcanoes in the Philippines and 26 potentially active. So it means that any time of the day, pwedeng magkaroon tayo ng volcanic eruption. Bakit at paano ba nangyayari ang pagsabog ng bulkan? Yung mga bulkan po ay may kanya-kanya pong ugali. Magkakaiba po yung behavior niya. Kung titingnan natin, Mayon, Taal, Pinatubo, magkakaiba po yung ugali nila. For example, yung Mayon, na kung saan po nagsisimula po yan sa isang lava flow, pag-fountain ng lava. Yun po yung signal na nag-start na yung volcanic eruption. Meron naman po tayong mga bulkan na kung saan wala pong sign except na nagbabulge po or namamaga po yung bulkan. And after nung pamamaga, meron po tayong malaking pagsabog. Ganun po yung nangyari sa Pinatubo. Yung pamamaga po ng bulkan ay dulot po yan ng magma sa ilalim na umaangat at pinupush po niyan yung surrounding rocks. Dito po nanggagaling yung magma na pumapasok po sa ating mga bulkan para magkaroon ng eruption.
Susunod sa alerto, alamin kung gaano kadelikado ang pagsinghot ng volcanic gases. Matuto ng mga tips sa paglikas ng may sakit, matatanda at mahihina. Isang mapait na katotohanan na nakatira tayo sa isang rehiyon na kung saan ang volcanic eruptions at earthquakes ay bahagi na ng ating buhay. Anong mga paghahanda ang pwedeng magawa? Nire-require tayo na bawat pamilya at bawat miyembro ng pamilya ay magkaroon ng go bag. Maaari itong bag mismo, lalo na backpack, o pwedeng balde na tinatawag nating go balde, pwede ring sako. At ang mga laman nito ay makikita natin sa isang episode. Yung pangalawang episode ko na pwede niyong tingnan online. Ang laman ng mga go bag, isa sa mga ehemplo nito ay first aid kit, tubig, at itong pangproteksyon natin para sa ash ng volcano, kasama po yung ating mga alagang aso o pusa. Meron din silang kit na kung saan bit-bit mo, nandoon yung kanilang pagkain at yung listahan ng kanilang vaccination. Isang pinaka-importanting gagawin ng bawat pamilya sa isang komunidad ay ang pagpaplano. Isa ring dapat malaman natin ay kung saan tayo dapat mag-evacuate. Malalaman natin to sa ating barangay or sa munisipyo o sa syudad at kahit na sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. At susundin natin kung saan tayo dadalhin nung mga designated na mga marshals or yung mga staff ng ating DRR upang ihatid tayo doon sa mga emergency vehicles at dadalhin tayo sa evacuation center. Dapat ring malaman ng bawat miyembro ng pamilya ay kung saan tayo magkita-kita or meeting points. Kung malayo ka sa bulkan at wala ka namang nalalanghap na usok pero abot kayo ng alikabok, ano ang dapat gawin para maproteksyonan mo ang iyong sarili at pamilya? Ang gagawin natin ay shelter in place na kung saan nandun tayo sa loob ng pamamahay at walang order for evacuation. Ilock lang natin siya na kung saan ay hindi makapasok yung mga alikabok na nagmula sa volcano. So sasarhan natin, seselyuhan natin ang ating bahay, lalo na yung mga awang sa pintuan at sa kabintana. Pwede nating ibaba yung ating mga kurtina at pwedeng idikit yung kurtina sa wall upang sa gayon, kung merong papasok na hangin or yung dust na mula sa volcano, ay pwede siyang matrap. Isang bagay na kailangan pag nag-shelter in place tayo or SIP, kailangan meron tayong mga stockpile ng mga pagkain, tubig at ibang pangangailangan ng ating pamilya. Dapat susundin lang natin yung mga official channels ng ating pamahalaan katulad ng Philippine Volcanology and Seismology or PHIVOLCS o yung mga warnings or abiso manggagaling sa ating Disaster Risk Reduction and Management Office or kung saang media outlets na align sa abiso ng ating gobyerno. Kasama dito ay ang mga evacuation procedures na kailangan natin mag-evacuate sa ganitong oras. Dapat alam natin na meron tayong listahan at hindi lang sa cellphone nakatago ay ang mga emergency list na kung saan nandoon ang mga numero ng mga ahensya ng gobyerno o mga pribado na kung saan doon tayo makakuha ng tulong. Alam nyo ba kung ano ang pinakamahabang salita sa English Dictionary? Pneumono, ultramicroscopic silicovolcanoconiosis. Pneumono, ultramicroscopic silicovolcanoconiosis. Ano ito? Aba, isa itong sakit na makukuha ng ating baga. Sakit na galing sa pagsinghot o paglanghap ng mga pinong alikabok na nagmula sa bulkan. Malayo ka man sa sentro ng pagsabog ng bulkan, pwede ka ring abuti ng ashfall, ng volcanic dust, or volcanic gases. Gaano ba ito kadelikado? Volcanic gases actually is one of the primary hazards
ng volcanic eruption. Volcanic gases, they are silent killers kasi hindi natin nakikita. However, nalalanghap natin. And this is very dangerous. These are actually highly toxic. Say for example, sulfur dioxide, carbon dioxide actually, or carbon monoxide. These are actually invisible gases. Especially sa CO2, wala tayong nararamdaman. Unlike SO2 or sulfur dioxide, masakit po sa paghinga yung sulfur dioxide. Kasi these are very small particles could actually go into your bronchial system na kung saan magdudulot po ito ng respiratory illness. Paano mo maproteksyonan ang iyong sarili at ang iyong pamilya sa mga peligro na dulot ng mga ito? Isa na po doon is yung paggamit po ng mask. Ayon sa FIVOX, required ang high-grade N95 mask kapag may heavy ashfall. Okay naman daw ang surgical mask kung malayo ka naman sa eruption site. In some instances, hindi natin expected na magkaka-ashfall. The one thing that we can do is actually a clean cloth, tapos babasain po natin at yun po yung i-cover natin sa ating mga ilong para po hindi na po natin ma-inhale yung volcanic gas. Panoorin ninyo ang ilang paalala kung paano maprotektahan ang mga vulnerable nating mga mamamayan katulad ng mga babies natin, senior citizen, yung may mga karamdaman, yung persons with disabilities sa panahon ng ganitong klaseng emerhensiya. Siguraduhin may sarili silang go bag na naglalaman ng kanilang mahalagang kagamitan at supplies, lalong-lalo na ang gamot, medical supplies at pagkain ni baby. Pagplanuhan kung paano at saan ililikas ang matatanda at may kapansanan. Dapat malapit lang sila sa exit points ng bahay nyo. Dapat unahin ng LGU ang paglikas ng may sakit, matatanda at mahihina. Magtalaga rin ng transportasyon at ligtas na evacuation sites para sa kanila. Meron tayong mga ways na kung saan mabilis ang kanilang pag-evacuate. Kung siya ay kailangan nating bitbitin, pwede natin siyang dalhin sa pamamagitan ng paggamit ng fabric stretcher kung kailangan mabilisan siyang ilikas. Kasi kung i-wheelchair pa natin siya, babagal tayo sa pagmamaniobra. Sa pagbabalik ng alerto, pakinggan natin ang mga mahalagang aral na natutunan ng mga taga-Agoncillo sa mga nakaraang pagsabog ng Bulkang Taal. Sa pagkakaputok po ng bulkan, aminado po ako na wala po sa amin ang hindi nagpanik dahil nabigla po kami sa pangyayari. Wala na kaming naisalba, walang nadalang kung anuman. Sa kabila ng mga evacuation drills, iba ang realidad sa panahon ng tunay na sakuna. Sa pagbabalik tanaw, nais ibahagi ng mga taga-Agoncillo ang mga aral na kanilang natutunan mula sa huling pagsabog ng Bulkang Taal. Marami po tayong naging aral, marami po tayong natutunan sa atin po naging experience sa pagputok ng bulkan. Isa na po dito ay ang pagiging handa. Ang mga motor, ang mga sasakyan, kailangan laging full tank. Dahil kahit may pera ka, pag dumating ang sakuna, wala kang mapapagkargahan ng gasolina. Lagi kayong merong cash sa inyong bulsa dahil pagdating ng emergency, kahit meron kang ATM at patay ang mga kuryente, wala po tayong mawi-withdrawhan. So kailangan po unang-una tayo ang tutulong sa ating mga sarili. At nandito po ang gobyerno na laging nakaalalay, alam din po kung anong gagawin para po kayo'y tulungan. Pero sa una, kayo muna po ang tutulong sa inyong mga sarili. Isa po sa mga natutunan namin, lalo na dealing sa mga natural disaster o kaya pagputok ng bulkan, unpredictable siya. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari katulad nung na-experience namin. Nakita namin na kulang pala kami ng ganitong bagay katulad ng sasakyan,
katulad ng pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya. Bagamat tinulungan kami ng mga taga-national agency, mas maganda pa rin yung mas marami tayong connection katulad ng mga taga-private sectors. Dahil po sa mga karanasan namin po ngayon, ay nalaman po namin kung ano yung mga pangangailangan namin. Kaya mas train po ang aming mga tao, at binili namin kung ano pang mas kailangan, at ngayon po ay prepared po kami at mas alerto. Isa puso, isa buhay natin yung mga ibinibigay na training sa atin ng MDRRMO at training ng barangay tungkol sa mga ganitong klase ng sakuna. Sa amin pong mga kababayan, sana po tayo po ay maging handa palagi. At kapag tayo po ay naka-alerto, mas magiging ligtas po tayo. May mga handa na po kami ngayong mga buckwheat bag po, sakasakali po, lagi po naman po nausok pa rin po hanggang ngayon ang bulkan. At nag-aamoy din po kung asupre, kaya po kami laging handa na. Lagi na lang po mag-iigat, ganyan po. Unahin Diyos, lagi pong unahin po yung Diyos sa pagdasal po na sana po ay huwag na ulit maulit, ganyan. Pero lagi po kami handa. Ang pinagpapasalamat po namin, ang mga kababayan po namin, nakita namin kung gaano sila katatag, no? Dumating po itong pagsubok pero hindi po sila nagpatinag, no? Nandun po yung bayanihan spirit. Maraming salamat sa tulong at mainit na pagtanggap sa amin ng bayan ng Agoncillo, Batangas, lalo na sa pamunuan at sa mga mamamayan nito. Manatili tayong matibay at malakas sa pagharap ng banta ng kalikasan. Kasama ng Bulkang Taal, kami nagpapaalala sa inyo. Ang paghahanda ay nagliligtas ng buhay. Kung nakatira ka, malapit o malayo man sa isang aktibong bulkan, mahalagang handa ka at alam mo ang mga dapat gawin sa panahon ng sakuna. Abangan ang susunod naming episode. Ang Komunidad na Ligtas!